Hindi ba naintindihan itong mga abusadong online lending apps na to, na pag ang isang tao hinaras mo, tinakot mo, inapastangan mo, pinahiya mo, ano initial reaction? Diba? May stress yan. O, pagka na-stress ang isang tao, sa tingin mo makakapag-function ng maayos yan? Hindi. Bay nagtanong sa akin, nako Boss Ray, sa sobrang stress ko, ipinagdasal ko ng wag nang magising. Wala akong intensyon takbuhan. Mag-iipon ako at uunti-untiin ko silang bayaran. Totoo po, nasira ang buhay ko. Araw-araw akong naiyak dahil dito. Sobrang sising-sisi ako at napasok ko to. Ang hirap makaahon sa kumunoy ng mga ola. Napakagandang komento po nito na pinadala niyo po sa akin. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Alright. Ayan ho Galing ho ito sa isa po nating manonood. Naglabas na po siya ng kanyang saloobin o sentimiento regarding po sa kanyang nararamdaman mula nung mapasok niya yung panghihiram dito sa mga abusadong online lending apps na to. Okay? Nakita niyo ho, di ba? Pinagsisisihan niya. Di ba? At pinagdasal niya na rin ho na huwag magising. Nakita niyo ho, iba ho kasi talaga yung mararamdaman yung mental stress, emotional stress, anxiety, tsaka depression. Talagang apektado po ang pamumuhay po ninyo. Hindi ko ho kasi maintindihan bakit sa ganung pamamaraan sila, yung pamamaraan nila ng paniningil. Actually, hindi paniningil yung ginagawa nila, talagang i-stressin ka. Diba? Kasi, ganito lang ho yan Pagka isang tao po, tinakot mo, hinaras mo, pinahiya mo, o nilapastangan mo ang pagkatao, may epekto yan definitely. Diba? So, paano niya magagampanan or kumaga maaasikaso yung kanyang pang-araw-araw na nagawain, diba? Yung paghahanap buhay na lang unang-una or yung kanyang negosyo kung meron man. Di ba? Paano niya ngayon maasikaso yun? Or even maasikaso yung pamilya niya? Kung ganun pagtotorture ang ginagawa nitong mga abusadong online lending apps na to. Di po ba? Ayan, nakita nyo sa kanya hugaling Ang hirap makaahon sa kumunoy ng mga ola. Talagang napakahirap kasi bakit? Sa liit ng halaga po nang nahiram nyo sa kanila, apakalaki po ng interest na na sinisingil po nila sa inyo. Tsaka hindi lang ho yun. Nandun na po may processing fee. Even mga bangko po, ginagawa yan. Pero hindi naman yung kalahati ang tatanggalin ninyo. Ano papakinabang ng tao dun sa inram? Diba? Ando na ako. Totoo yung sinasabi ng mga abusadong online lending apps. In 5 minutes, marirelease yung pera mo. Pero ang tanong, anong kapalit? Diba? Ayan. Nakita nyo, nagka-stress. Kalubog-lubog sa utang. Diba? Instead na makatulong yung pinanghiram, diba? Ang mangyayari, malulubog ka sa kumunoy. Yung mismong buhay mo ang sinisira. Diba? Para saan pat nagnegosyo ka ng pagpapautang kung ikaw mamimirwisyo ng tao? Di ba? Yun ho yung yung sinasabi ko sa inyo na kaya wag nyo silang tatangkilikin. Di ba? Hindi ko naman ho nilalahat ang ola. May mga ola hong maayos. Okay, kaya nga ang lagi ko sinasabi sa inyo, bago nyo po siya i-download, basahin nyo muna yung mga ratings at saka yung mga comments dun sa app. Meron naman po Diba may nagre-rate ng 1 star, 2, 3, 4, 5, hanggang 5 star yan At may nagko-comment po, basahin nyo po. Bago ho kayo pumasok sa isang obligasyon, ibasahin nyo ho muna yung karanasan ng ibang mga tao dun sa mga apps na yun. Kasi malaking tulong ho yun Kaya nga ho, sila doon, nag-comment sila at nag-rate. Kasi yun ho yung na-experience nila
Ngayon, pag may nabasa na kayo doon na nangaharas, malaki intake, huwag nyo na hong tuluyan. No? Huwag nyo na ho siyang i-download kasi masisira lang ho talaga ang buhay po ninyo. Kasi hindi lang naman ho yung sabihin nyo may utang, magkakaroon kayo ng utang sa kanila. Hindi ho eh. Yung buhay nyo mismo ang masisira. Bakit? Tingnan nyo. Kayo ho ang may utang, pero sino ho ang inaabala? Diba? Pati ho yung mga ninakaw nila ng mga contact list ninyo. Oh. Diba? Tatawagan, sisingilin. Bukod ho doon, ipopost kayo sa social media. Sisiraan kayo. Di ho ba? Ang hirap po noon, biruin nyo. Hindi naman ho ganun ang pagpapautang. Pag ikaw nagpautang ka, at least yung pera na nakuha mo doon sa lending, financing, or bangko, is magagamit mo for the purpose nung kailangan mong paggamitan, di ba? For example, may bibiling kang kahit sabihin natin, gadget. Magagamit mo siya as pambili mo ng gadget. Di ba? Dito sa mga abusadong online lending apps na to, hindi mo na mabibili yung gadget. Bakit? Kalahati na lang matatanggap mo eh. Di ba? Tapos hindi pa i-explain sa'yo kung ano yung iyong obligasyon. Di ba? Kasi sasabihin ko na sa inyo, hindi ang panghihiram ho ng pera, no? Ang pangungutang po, hindi ho para sa lahat yan. O kaya nga minadi-decline eh. Kasi there are certain criterias na kailangan pong may mga criteria kayong maipasa. No, hindi ho para sa lahat yan. Kasi pagka ho kayo na-decline, ibig sabihin ho, hindi pa ho kayo po karapat dapat manghiram. Okay po? Hindi ho yan, kasi parang driver's license ho yan eh. Di ba? Ang driver's license po, pag kumuha kayo niyan, hindi ho lahat pwedeng bigyan. Di po ba? Kasi hindi naman ho lahat marunong sa kalsada. So, titignan nyo na lang ho yung nangyayari dun sa mga may mga e-bike. Hindi ho ako against sa e-bike ha. Isinasample ko lang po. Kasi itong mga ibang mga kababayan po natin na may e-bike, hinahayaan po yung kanilang mga anak na magmaneho ng e-bike. Di po ba? Ano hong alam ng bata, no, sa batas ng kalsada? Kaya maraming nadidisgrasya. Ganyan din po sa pagpapautang. Kung yan po hindi pa karapat dapat talagang makahiram dahil nga hindi niya pa naipasa yung mga criterias, bakit mo bibigyan ng pera? Bakit mo pahihiramin? Diba? Binabaon mo lang siya. Hindi mo siya tinutulungan. Di po ba? Kasi, ito ho yan, no? Lahat ho ng tao na ngailangan, susubok at susubok yan. Ako ganun ako eh. Dati, nangailangan ako ng pera, lahat na makikita ko ng lending, ihiraman ko yan, a-applyan ko. Ano pa to? Wala pa hong online lending na ganyan. Wala pa yan. Ano pa yan? Mga traditional lending, financing, tsaka bangko. Minsan hindi ako na-approve. Kasi kamot ako. Sabi ko, bakit ako hindi na-approve? May trabaho naman kako ko. Diba? Yung pala, may mga criteria siya. Hindi ko pa siya naiintindihan nun. May mga criteria sa kung dapat maipasa. So, ginawa ko, may nag-mentor kasi sa akin, no? Boss ko, napakagaling na mo yun. Naging boss ko. No? Tala, hindi lang siya naging amo, naging kaibigan ko rin siya. Kaya salamat po sa inyo, boss, no? Tawag dito, balik ko tayo, no? Minentor niya ngayon ako, no? Sabi niya sa akin, Ryan, ito yan. Kaya hindi ka nakakapasa, ganito, ganyan. So, ang ginawa ko ho, inayos ko yung aking finances. No, nag-ipon ho ako. So, nagbukas ho ako ng savings account sa halagang 1,000 pesos. Kada sahod ko po, naglalagay ako 100, 200, ganun po. Basta kung may malaki yung konting kita, sobra, 500, ganun. Nakita ho ng bangko, nagsisave ako. Nagulat ako, bangko na ho lumapit sa akin. No, pinag-fill out ako para sa credit card. Okay? Actually, yung credit card na yun, napasama pa para sa akin during that time. Kasi siyempre, wala ka namang alam sa sa pagsaswipe ng credit card eh. Ako, makita ko, swipe. Ayan, nabaon ako. Okay? So, hindi ko siya nabayaran. Nagkaroon ako ng bad credit. Pero,
inano ko pa rin siya, inayos ko pa rin siya, nakipag-usap ako, nakipag-ano ko sa kanila na magkaroon ng restructure program, binayaran ko siya on a monthly basis, on a longer term. Natapos, kaya lang, syempre, nasira yung credit ko, matagal na panahon ako bago ulit nagkaroon ng credit card. Okay, so, pero ngayon, dahil nga meron na, sa tulong din ho ng kapatid ko, no? Kasi ginawa niya ho akong supplementary, so, nagkaroon na ngayon ako ng magandang record kasi binabayaran ko maayos. Okay? So, ganun ho ang gawin po ninyo. Mag-save muna kayo. I-build nyo ho yung inyong credit standing. Kasi importante yun. Kasi kung aasa lang kayo dito sa mga bugok na online lending apps na to, no, itong mga abusado na to, wala ho. Wala hong mangyayari sa inyo. Kasi ho, hindi naman ho sila hindi naman ho yung karamihan ho dyan hindi naman ho sila submitting entity ng CIC. So, kung kayo ho ay nanghiram sa mga online lending apps at maganda kayo magbayad, wala hong magiging record sa nyo. Walang epekto sa credit standing nyo yun. Di po ba? Kasi kalimitan at karamihan dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, hindi ho sila nagsasubmit sa CIC. So, ang pagbibuild ho ng credit standing sa bangko. Kasi ganito yan, no? Ang mga bangko po, no, ang numero unong objective niyan is magpautang. Yan po ang negosyo niyan, hindi naman ho yung sa pagsisave. Kaya ho pagka ang bangko nakita na kayo ay nag-iimpok, iba ho ang dating sa kanila niyan. No? Kaya kayo pagka nag-ipon, subukan niyo po, mag-ipon kayo, sila na po mismo ang lalapit sa inyo. Okay, sana po maintindihan niyo na para po ma-build ang inyong credit standing, kailangan po talaga is makita muna nung mga financial institution na kayo ho may kakayanan na makapaghulog o makapagbayad dun po sa hihiramin po ninyo. Hindi ko kagaya ng ginagawa ng mga bugok na online lending apps na to, wala. Ang gusto lang ho niyan, magpapahiram. Pagka napahiram ka, paperwishing ka na. Hindi ko nga maintindihan kung ano logic ng mga bugok na yan. Di ba? So, kaya nakakita within 5 minutes, papahiramin ka. Paano malalaman kung ikaw may kakayanan magbayad? Dahil sa ID? Hindi nyo mache-check yun dun. Di ba? Isa pa. Hindi ko maintindihan bakit ganun ang pamamaraan nila ng paniningil ko, no? Hindi ba naintindihan itong mga abusadong online lending apps na to na pag ang isang tao hinaras mo, tinakot mo, inapastangan mo, pinahiya mo, ano initial reaction? Di ba? May stress yan. Pagka na-stress ang isang tao, sa tingin mo makakapag-function ng maayos yan? Hindi. Paano ka ngayon mababayaran? Di ba? Kasi hindi makakapasok sa trabaho yan. Hindi makakapaghanap buhay. Hindi makakapagnegosyo yan. Sa tingin nyo, ano pambabayad sa inyo? Di ba? Kasi hindi makakapasok yan Lalo yung sa ginagawang pananakot ng mga bugok na online lending apps na to. Titimbuan ka na lang dyan. Di ba? May dadamputin kami saan. Mayroon kaming kukunin, kikidnap Di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit kayo ganyan maningil kuno. Hindi ganyan. Tignan nyo nangyayari sa inyo. Di ba? Sino nagbabayad sa inyo? Wala. Puro kasi kayo katarantaduhan. Hindi ko maintindihan. Ewan ko sa inyo. Doon po sa nagpadala ng katanungan, hindi na ho natin maibabalik yung nakaraan. Okay? Kayo nga na rin mo nagsabi, wala kayong intensyon na takbuhan yung inyong nahiram. Pero, wag niyo ho silang babayaran ng paunti-unti. Tama ho yung nasa isip ninyo. Mag-ipon po kayo. Ipunin niyo ho yung buong halaga na dapat yung bayaran, tsaka nyo bayaran isang beses lang. One time. Okay, wag niyo ho unti-unti kasi mababali wala ho yan. Okay, although, naglabas naman ho kasi ng memorandum ang SEC halaw ho dun sa nilabas po ng BSP yung ceiling on interest rate. So maximum lang po talaga yan is 15% per month. Okay, tapos kung lalampas yan sa sa isang buwan, may additional na 5%. Yun po yung legal
Okay, pagka po ang nahiram po ninyo is 10,000 pababa at hindi po lalampas sa 4 months. Yun po, pwede nyo siyang sundin. Para po maintindihan nyo pa siya further, po sa aking description box yung link. Okay, lahat po ng link ng regarding po sa pagpapautang, nandyan po sa aking description box. Diyan yun na lang po siya para maintindihan nyo. Basahin nyo po. No, kasi ayan ho, inaarmasan ko na po kayo. No? It's a matter of you. Pupunta lang kayo sa description box, kiklik nyo lang ho siya. Okay? Pupunta na ho kayo dun sa sa site mismo. Okay? Kasi mas mainam ho yung may alam. Yun ho ang pinaka-importante. No? Kasi itong mga abusadong online lending apps na to, sinasamantala ho, no, yung kamangmangan po natin. Kasi lahat ho tayo mangmang sa finances eh. Wala naman ho kasi tayong subject sa eskwelahan or hindi naman ho tinuro sa eskwelahan yung financial literacy. Di ba? Yan ho yung sinasamantala nitong mga bugok na online lending apps na to. Kaya wag ho ninyong hayaan, abusuhin kayo ng mga bugok na yan. Kaya ayan ho, inaarmasan ko ho kayo. Andyan lang po sa akin description box, i-click nyo na lang po. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo at pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.